Hello crazies! Welcome back to my channel. I'm Roan. So for this video, we'll be talking about Manila International Book Fair or MIBF 2023. So sa video to, there will be a book haul, a review about the event, and then a little bit of vlog. Little bit lang. So doon muna tayo sa story time. Okay? So, ang last time na pumunta ako sa MIBF is last 2019. Nag-scroll back ako sa mga video na ginawa ko. So, 2019 yung last punta ko sa MIBF. May video ako about that. And then, pumunta kami ng kapatid ko, my sister, sa MIBF, sa SMX Convention sa Pasay, noong September 15, this Friday. Hindi ako pumunta ng first day kasi alam ko maraming tao. Hindi kasi pwede sa akin guys yung pumunta sa mga crowded area. Hindi ako makakahinga guys. As in, magpa-panic attacks talaga ako. It's not for me. And then, hindi rin ako nakapunta nung weekends kasi alam ko maraming tao dahil maraming book signing event. So, ang araw lang na pwede ako pumunta is nung Friday. Sinulit ko na rin guys at tama yung aking instinct. Wala siya masyadong tao. Yung review ko naman sa event, based lang sa pagpunta ko, okay naman siya guys. Buti nga may mapa na binigay. Hindi siya binigay, hiningi pala. Hiningi ko siya sa information desk kasi pagpasok ko, like, hala nung, saan ako pupunta? Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hiningi ko to. Kasi hindi siya katulad ng Philippine Book Festival na nakaayos siya by section. Yung may educational section, tapos merong comic sections, may children's section, tapos merong na yung books area na halo-halo na dun yung mga Wattpad, yung basta iba't ibang books nandun na. Sa MIBF kasi hindi. Ano siya, halo-halo siya. As in, nandito yung Summit, tapos nandun yung CNE Bookshop, tapos nandun yung SciComm. Alam ko yun, yung CNE Bookshop, ayun yung bilihan ng mga college educational books kasi dun din ako bibili ng books ko nung college. Kaya, talaga, ang gulo-gulo, magkakahalo-halo sila guys dito. Hindi ko na nga napunta yung Tangko Bonbon kasi nasa kabilang area siya. Bilihan ng manga yun guys, manga tsaka manhwas. Anyway, yeah, ito. Buti lang may mapa kasi hindi siya naka-divide by categories. And then, sa seating arrangement, I mean, sa mga upuan, ganun pa rin, wala pa rin upuan sa MIBF. Tapos, may upuan lang is doon sa may activity area, stage area, tapos doon sa kainan, sa food area. Sa food area nga, kahit unti lang yung tao, puno pa rin eh. Naghintay kami ng kapatid ko bago kami makaupo. Yeah. Meron din doon, naalala ko, sa, may, di ba, fully book? Tapos, may isang, bookstore. As in, wall lang siya. Hallway for wall. So, isip ko nga, perfecto lagyan ng upuan. Ganun. Kasi, maraming senior citizens, may mga bata, na pupunta sa MIBF, iba't ibang age talaga ang pupunta sa Manila International Book Fair. Kaya, meron din may mga sakit, siguro may mga hika, ganyan. Alam mo yun, yung kailangan ng may mapahingahan, pero wala eh. Marami din ako nakita nakaupo lang sa sahig. Sa totoo lang. Sabi ko, nakaupo sila sa sahig. Siguro, walang upuan. Narealize ko yun kasi paikot-ikot kami. Naghanap ako ng maupuan, wala. Nakaupo lang ako dun sa may food area nung kumakain na kami. Yun lang yung pahinga ko. And then, pagdating naman sa food, doon na tayo, masarap yung food nila. Kaso, mahal siya na onte. Understandable kasi nasa loob siya ng convention. Laging ganun guys, pag nasa loob ng convention area, mahal talaga yung food. Eh, wala na kaming energy ng kapatid ko na lumabas pa, pumunta ng MOA. Kasi, grabe yung walkathon guys, diba? Eh, sa MOA kasi hindi ka basta-basta makakatawid. Kasi may certain area na pwede ka lang tumawid doon. Kasi, arami ng barikada, hindi ka tulad ng dati. Kahit GG ka lang tumawid dyan. Ngayon, hindi na eh. Kasi may certain area na pwede kang tumawid. Yun lang naman. Anyway, yun lang naman ang masasabi ko doon kasi wala namang masyadong pagbabago. Ganun pa rin siya. Same as always. Kung ano yung naranasan ko noong 2019 na MIBF, ganun pa rin siya ngayon. Pumunta tayo sa book haul section. Alam ko ito na yung pinakahihintay nyo crazies sa section lagi na aking mga videos. So, papakita ko muna kung ilan yung mga nabili namin. So, ito ang first paper bag, 1. And then, 2. Yeah. 3. 4. 5. And then, 6. Ito yung dala-dala kong eco bag.
Hindi ko to binili doon, guys. Dala-dala ko to. Itong eco bag na to, freebie siya. Kasama siya nung si Skies Archer na nabili ko sa TikTok. Yeah. Kasama siya sa inclusion. Ang tibay ng bag na to, guys. Ang ganda-ganda talaga. Ang tibay niya. Tapos, wala. My favorite tote bag ko talaga to. Anyway, doon na tayo sa book haul. Unahin ko na muna itong sa Anvil Publishing. Yan. So, ito, binili ng kapatid ko to for me, kasi rami kong nalibre sa kanya. So, itong Salimisim, ang pagtatapos ni Binibining Mia. Meron ako nitong book 1 dahil niregalo din sa akin to ng kapatid ko. So, nabili ng kapatid ko for 225 pesos. Ang original price ito is 250. Tsaka ganito na siya, guys. So, nabili namin, hindi na siya sealed. Naka-open na talaga siya. Gusto ko sana kung naka-sealed para ma-protectionan siya. Hindi ko na babasahin yung sa likod, guys, dahil hindi ko pa nababasa yung book 1. Yeah! Kinukolekta ko nga yung libreng Binibining niya ngayon. Kaso lang, nahirapan ako hanapin din yung I Love You since 1892, yung naka-box set. Yung nahanap ko eh. And next naman is, ito, from Psycom to, guys. Mukha lang siya lalagyan ng tinapay, pero from Psycom to. Panahin ko muna yung nabili ng kapatid ko. Itong To Get Her by Bud Reminis. Yan. Nabanggit ko na rin ng maayos. So, ang original price ito is 195. Nabili ito ng pasensya na crazies, nainis ako dahil yung kapatid ko, ito pangalawang beses ko nang i-film tong video na to. Laging istorbo yan eh. Katok ng katok, laging sigaw ng sigaw, marami yung sinasabi sa akin, te, ganyan. Ang hirap maging ate. Nagre-resign na nga ako, guys, bilang ate. Wala naman pagre-resign sa pagiging ate. Kaya nga ayoko maging gusto ko na maging single dahil, my God, ganito pa lang na ate pa lang ako, stress na ako, paano pag naging nanay pa ako? Oh my gosh, masaya na ako with my books. Totoo lang. Anyway, ulitin ko na lang ulit. So, itong To Get Her, very Bad Reminis. Nabili ito ng kapatid ko for 115 pesos. Ayan. Ang original price ito is 195. Nakasil pa siya. Kasi nakuha ng kapatid ko to dun sa 40% off section. Ayan. This is about Disney lead na hindi ko nakakwento, guys. Ikikwento ko na siguro pag nabasa ko na siya. Basta complicated yung story. Kaya nagustuhan ng kapatid ko. Pinabasa niya rin sa akin synopsis ito. Sabi ko, ang complicated ng synopsis. I like that. Sabi ko, nagustuhan din ng kapatid ko. Interesting kasi siya. And then the next one is itong Pillars of Magic ni Naughty Jackie. Nabili ito ng kapatid ko for 115 pesos. And ang original price ito is 195. Ang story naman nito is napunta siya sa different world. Yeah. Short and sweet lang, guys, yung synopsis. Para hindi na tayo matagalan. And then, the next one is itong Hell University ni Night in Black. Right? Night in Black. Ayan. Part 1 and part 2 na to. Crisis, ayan. Dalawa siya. And nabili ko to, ako na bumili to, guys, pera ko to, for 200 pesos. Ang original price ito is 150 yata each. Hindi ko sure. So, 50 pesos off. Yan. Nakasil pa siya, guys. Alam ko, baka may mag-comment na, ate, baka yung binili mo, mayroon ng Hell University, yung complete version, yung bago. I know, crazies. Pero kasi, yun kasi is 399. Tapos ito, 200 lang. So, ito na lang yung pinili ko. Kasi ito yung mas mura, diba? Kasi naka-budget ako. Diba? Yan. Yes, I'm happy. So, ito pala, this is about a university. Ang nalala ko lang dito, ito yung lagi ko naririnig eh. Yung once you enter, there's no turning back. Welcome to Hell University. Yun ang palagi naririnig ko about this book, this series, this duology. Lagi kong naririnig to talaga. Hell University, maganda yan. Tapos si Supremo, ayun yung mga lagi kong naririnig. Diba? Matagal ko naririnig yung Hell University, pero wala pa akong time na mabasa yan. Yan ngayon, bumili na ako ng kopya. And then, ito, may nakuha kaming bookmarks. Hindi nakuha, freebie. Dahil bumili kami. 3 lang siya, guys. Yeah! Tapos ito pala, ito na lang natitira sa akin. Puro maraming resibo, guys. Marami kong resibo. Maraming resita. Yun na nakolekta ko. Huwag yun na tanongin ko magkano lahat, crazies. Dahil magugulantang kayo. And then the next one is, ito na lang. Yeah!
from Summit, Pop Fiction and Empress Books. Yup! Unahin ko naman yung Pop Fiction, guys. Nung pumunta talaga ako dito sa MIBF, meron na talaga ako list of books na gusto kong bilhin. Hindi ko nabili lahat kasi yung iba meron doon pero wala siya sa budget ko. Kasi naka-budget pa rin ako, guys. Pag nasisip ko, yung itong book na to, wala sa price range ko, hindi ko siya bibili. Okay? Ang price range ko lang sa Pop Fiction noon is 100 pesos. Yung iba, 150 na. Yung nabili ko na lang is yung sa 80 pesos na table. Meron table doon na puro 80 pesos. Doon lang ako naghanap. Yung mga iba ko nga nasa listahan, lahat nandun sa taas. Pero nasa 150, 200, 225, yun ang price niya. Kaya hindi na ako nakabili. Anyway, masaya na rin ako sa mga nabili ko kasi may nabili na ako naman na nasa list ko. The first one is itong The Substitute Bride ni Sweet Blanche. So, sa pagkakaalam ko, part siya ng The Cosmopolitan Bride series. Kinokolekta ko yung mga libro ni Sweet Blanche because I've read this or her books a couple of years ago. Kung tatanong nyo kung tungkol saan, nakalimutan ko na, guys, kasi nga arami ko na rin nabasa. Kung alam nyo kung anong binabasa ko palagi, magugulantang kayo. So, ngayon, kinokolekta ko yung books niya. Ayan siya, guys. And may bookmark din siya. Ito yung step back niya. Ayan, dalawa, 2 page. Back to back. And ang original price niya is 195. Nabili ko siya for 80 pesos. Kasi may damage na siya, guys. Ito yung mga damage niya. Damage siya talaga siya, guys. Bugbog na siya. Pero ang importante kasi sa akin yung content. Kaya hanggang maayos-ayos pa siya, nababasa pa, GG. And then the next one is itong I'm in Love with a Gamer ni Blue Maiden. Ito yung book 1, guys. Buti, ito na lang siya, isa na lang siya nakita ko doon sa table. Nasa list ko rin to. Yung book 2, nakita ko siya doon, kaso lang nasa 150 yata siya, kaya hindi ko nabili. Naka-plastic pa siya, guys, kaya hindi ko mapakita yung bookmark. Hindi ko alam kung tungkol saan to. Pero dahil si Blue Maiden, nabasa ko na ibang book si Blue Maiden, kaya binili ko siya. And then, the next one is tong Dating Alice Perez by Biatch. Nabasa ko na yung book 1 nito, yung Seducing Drake Palma. Nandun nga siya. Yung kopya ko nun is yung first edition nun. Yung may border pa sa cover. Yun pa yung kopya ko ng Seducing Drake Palma. Hindi ko pa nababasa to. Pero nabasa ko na yung book 1. Yan. Original price niya is 199 pesos. Nabili ko to for 80 pesos also. 80 pesos din to, guys. 199 din to. 199, 80 pesos lang to. Nabili each. Ito, 195. Hindi ko alam ba't iba-iba siya, guys. Pero iba-iba siya. And then, the next one is itong The President's Son ni Matilda Brat. So, binili ko to dahil naalala ko, itong si Matilda Brat, isa siyang booktuber din. Nagumagawa rin siya ng video sa YouTube. Tapos, lagi pinapanood yung mga book hauls niya. Tapos, pinapanood ko yung mga giveaways niya. Pero matagal na siyang hindi nagpa-post ng video, guys, eh. Ayan. Binili ko lang to dahil kay Matilda Brat. Ayan. Kasang bugbog na siya, guys. Ayun. Ito yata yung pinaka-damage sa lahat ng nabili ko sa Pop Fiction. Matindi na yung foxing niya. Tapos, bugbog na yung spine niya. Ito pala. Ito yung book. Ano niya? Ayan siya, guys. So, grabe yung foxing niya. Grabe yung foxing niya talaga. Ito yung step back. And then, punta na tayo dun sa pinunta ko talaga dun sa MIBF. Jonax Books. Yes! Yung talaga pinunta ko talaga, guys. Nakompleto ko na yung Empress Books ni Jonax. So, unahin ko na to. Book 1 ng Azucarera Trilogy. Itong Against the Heart. Ayan. Ang ganda, guys. Talaga ng cover nito. Ang damage lang niya is madumi siya dito sa gilid. And then, may bookmark din siya. Ayan. Ang ganda talaga, guys. Yan pala. And then, itong book 2, Getting to You. Ayan. Ito yung walang bookmark. Hindi ko na napansin, wala pala siyang bookmark. Yeah. Hindi na ako kumuha sa ibang book. Sabi ko naman, dami ko ng bookmarks. Pabayaan sa ibang bookworm din yun. Next is itong Hold Me Close. This is book 3. Ito may bookmark siya. Ayan. Orange. And then the last one, guys,
is yung new release book ni Jonax under Empress. Itong No Perfect Prince. Ito yung may signature ni Jonax, guys. Nakaabot ako. And I bought this for 375 pesos. Original price, guys. Wala tong discount sa pagkakaalala ko eh. Ito nga, Barbie pink, guys. Perfect siya sa taon na to. Dahil na-release yung Barbie. And then, meron siya bookmark. And also, of course, itong signature ni Jonax. Authentic signature yan, guys. Ano talaga yan? Pirma ni Jonax. Hindi siya printed. Ayan nga, oh. Meron siyang marker mark sa tira sa likod. Yeah. Ayan. Ay, hindi ko pala nabanggit yung price ng Azucarera. So, ito, nabili ko to for 215 pesos. 215 each. 215. Yan. Diba? 215. Kasi, may ganito, binibenta siya box set doon. As in, yung brand new, sealed. 1,180 pesos. Hindi ko siya binili, guys, kasi ang habol ko naman is yung story. Doon na lang ako doon sa mas mura. Kaya ito, diba? Mura lang. Kompleto ko na. Yan. Jonax books. And then, punta na tayo sa next one. Ang nabili ko naman sa Lib. Unahin ko na siguro muna yung Safe Skies Archer ni Forum Minsink. Hindi ko pa mabanggit yung kanya. Basta si Gui. Itong book to niya. Meron na kasi ako nito, guys. Yung original book cover nito. Ito yung re-release niya. Yeah. Hinahanap ko nga yung original cover ng The Rain in España. Hindi ko na mahanap. Ang meron lang ako ng The Rain in España is yung ganito ding cover. Ayan. Naka-seal pa siya, guys. Magkano ba ang mabili ko dito? Ang price niya is 489 pesos. Ayan. 489. With may 5% discount pa to. Hindi ka na makompute. The next one, ang ano pala nito is bulky, yung paper, if I'm not mistaken, kasi magaan lang siya. Next is itong Taming the Waves ni Ink Steady. Ayan. This is a book 2 sa college series. Ito pala, book 2 ng university series. Book 2, book 2. Ito yung sa college series. Ito yung sa university series. Ayan. Naka-sealed pa rin din siya, guys. Ang price naman nito is 529. Mahal siya na onte compare dito kasi this one, it is made from cream paper. Ayan. Ito pala yung likod. Ayan. Parang niya sealed. And then the next one naman is itong Tuned In ni Josh Gonzalez. Ito, guys, hindi talaga siya available nung nung Friday. Parang ang last kasi pinuntahan namin talaga, bumalik kami sa Lib kasi may binili ako doon ulit. Binalikan na namin kasi mabigat yung dapat bibilhin namin. Sabi ko, balikan na lang natin pag aalis na tayo, be. Yeah. Tapos, kaka-deliver lang ng mga books na to. Meron pa yung isang Phoenix Academy, tapos itong Tuned In. Tapos, binubuksan na nila. O sa ayusin na kasi nila, sabi ko, pwede po bang patingin yan? Tapos binasa namin ng kapatid ko yung synopsis. Ang ganda. Binasa ko yung Phoenix Academy na synopsis tsaka ito. And ito yung mas nagustuhan ko. Bet ko talaga yung synopsis ito. Naisakay din sila eh. Napunta sila sa parallel world. Gusto ko kasi yun, mga naisakay, ganun. Yan. Tuned In, Josh Gonzalez. Ano lang siya, guys? Maliit lang siya. Kasi liit lang siya ng possessive series, tsaka ng pop fiction. Ganun lang siya kaliit. And we bought this for 249 pesos. Wala siyang discount. 249. Ayan. And then, the next one naman is yung nabigay sa amin for free. Nakakatawa nga, guys. Kasi, di ba marami namin nabili sa Lib? As in, every 500 pesos na nabili mo doon, may free spin ka. Every 500 may free spin ka. Nakailang spin kami, guys. Alam nyo, may lumalabas palagi every spin. Puro one book. Puro book lang. Naawa na ngayon, nagpaparoleta sa amin kasi puro lumalabas lang. Book. As in, kahit ako yung magroleta, book lalabas. Yung kapatid ko din, book din. As in, yung ako ulit, book din. As in, isang pirasong book lang palagi lumalabas. Kasi ang raming choices doon. May 2 books, 3 books, 4 books, premium, gifts, book. Basta marami. Tapos lagi siyang pupunta sa isang section talaga. Puro yung book. Sabi ko kay kuya,
bakit ganun? May mali ba dito sa ruleta nyo? Lagi lang siya napupunta sa book. Isang pirasong libro lang. Ito ngayon nakuha namin eh. Itong A Home in His Arms. Ayan. Ayan siya. Sila na nagbigay niyan. Hindi kami siya dumamili. Itong blueberry cheesecake. Juris Angela. Manipis lang siya. Yung kapatid ko yata namili nito eh. Itong Sophia. Hot Intruder. Micah, the Boss Intruder. Ayan. Manipisan din siya. And then, the last one is itong Juliana, the Pretending Wife. Ayan. Guys, diba? 4 spin. Tigi-isa lang. Ayan. Tsaka last one, guys, dahil naawa na talaga sa amin, si Kuya, kakaspin namin. As in, ilang spin. Nagtataka na rin siguro siya. As in, sabi niya, sige, spin ulit kayo. Pinagbibigyan na talaga kami para mapunta sa premium. Tapos, hindi talaga siya mapunta sa premium. Si Kuya Abs, isang ruleta siya, nakita ko sa live nila, pumunta sa premium. Tapos, pag kami ng kapatid ko, puro doon lang sa isang book, kaloka. Sabi nga niya, nung huling ruleta namin, sabi niya, ginanito na lang niya sa premium. Sabi niya, sige na nga, premium na nga kayo. Naawa si Kuya sa amin. Sabi niya, sa isip siguro niya, kasi ganun pa kami pabalik-balik sa lib. Tapos every time na bumabalik kami, bumibili kami ng bumibili. Ang rami namin nabili sa lib, guys. Doon yung pinakamalaki kong nagastos sa MIBF. Nung sa premium, may isang box. Tapos nakarap yung mga books. Tapos pipili ka doon. Hindi mo malalaman kung ano yung book na yun dahil nakarap siya. So random din. Parang mystery books. Pipili ka doon. Tapos gusto pili ng kapatid ko yung nakaribon. Ang sabi ko, wag, kunin natin yung pinakamakapal. Kasi feeling ko talaga yung pinakamakapal yung libro ni Josh Gonzalez, yung Kill Me Attorney. Basta yung Convict Me Attorney. Wala pa kasi ako nun yung Convict Me Attorney, Defend Me Attorney, tapos yung Kill Me Attorney. Wala pa ako nun. Yun talaga yung bala kong bilhin next sa lib. Pero wala pa ako nun. Yun yung next. Kasi meron akong itinerary na mga bibilin. At ito, yung nakuha namin. Isa sa premium. Kaso nga lang, may kamalasan pa rin ako. Di ba, Kill Me Attorney, ito yung premium. Ito yung naawa na siya sa amin. Pero kami yung pumili nito ha. Hindi niya kami sinabihan na, ito kunin nyo. Kasi hindi rin niya alam kung ano yung laman. Kill Me Attorney Book 2. Guys, book 2. Ayun, not kidding. Naubos kasi yung swerte ko, guys. Kasi may nangyari sa akin. Sinuwerte ako ng sobra. Pero naubos yata yung swerte ko nung araw na yun. Doon napunta. Meron tong book 1, crazies. Kill Me Attorney book 1. Napunta pa sa akin book 2. And this is the premium. Hindi mo basta-basta makikita at mabibili dahil mahal to. Ay, ito pala siya, guys. Ayan siya. Yung kanyang step back. Ayan, sige Josh. Parang bagong gising. Ang ganda kaya, guys. Bulky din yung paper niya. Anong gagawin ko dito? Book to. Nagreklamo pa ako pero free siya, guys. Hindi siya free kasi marami ko binili sa lib. Pero free na rin yan. Kaso lang book 2. And then, uunahin ko na muna tong posters na nabili ko sa lib. And then, yung nakuha kong free sa Pulp Fiction. Diba? Ito. Nano ko na. Unahin ko muna yung sa Pulp Fiction, guys. Okay? Ito sa Pulp Fiction for free lang to. Itong Murder Mayhem. Murder Mayhem. Ayan. Ayan. And then, the next one is itong Unsolved Murders. And then, itong 2023 releases ng Pulp Fiction. And then, the last one, itong mga book lists ng Pulp Fic. Hindi nyo siya makikita, guys. Ako, nahirapan din ako makakita kasi andito. Kailangan ko pang isubsub yung mukha kong ganyan, guys, para makita ko siya. Legit niya. Kailangan ko pang ganunin. Ayan. Ayan siya. Hiningi ko talaga siya, guys. Kasi sa cashier, bibigyan kanila ng free book. Pero ibibigyan nila sa akin. Meron na kasi ako noon. Kasi marami ko ang binili nung June sa kanila. Nung sa Philippine Book Festival. Eh, nabigyan na nila sa akin. Diba? Humingi na lang ako ng poster. Ito.
Dahil rami ko din nabili sa kanila. Anyway, the next naman is, nabili ko to sa Dito libre. Binili ko siya, 70 pesos each. Itong sa Hush Louder ni Irish Windy. Yan. Sa kapatid ko to, sabi niya, te, gusto ko yon yung mga gwapong. Ayun yung binili kan for my sister. Ayan din. Hindi ko sila kilala kasi hindi ko pa nababasa yung book. Babasahin ko pa lang. Ito, kilala ko yan, sila Luna. Tsaka si Calix. Di ba alam ko? Ito sa The Rain in España, sa book 1, ng University series. And then, ito, sila Hero. Tsaka si Yana, sa pagkakalala ko, ito. Safe Skies Archer, book 2. Diba, ang ganda. Maganda yung, ano niya guys, yung paper. Pang poster talaga siya, parang sa K-pop albums, ganun siya. Ayun, yung mga poster, 1, 2, 3, 4, wait, wala to guys eh. 5, 6, 7, 8, parang 8 yan. Ano, hindi siya nabugbog kasi binigyan nila kami ng separate na lalagyanan for that. May ligaw sa poster guys kasi titignan nyo, marami kong posters din sa taas. Ayan. Gusto niya ba ng library tour? Ito guys, yung mga nakalagay dito, nakalagay somewhere. Punong-puno talaga yan kasi lang nililinis ko kaya empty siya ngayon. Yes! And then, guys, the last one, ang star of this haul, and then yung pinakamahal na nabili ko sa buong pagpunta ko ng Manila International Book Fair. Ito yung nakabutas ng wallet ko nung araw na yon. Butas na butas guys. Ito, from Lib. Pinabili ng kapatid ko to. Ito yung Christmas gift ko na sa kanya. Honor student gift. Lahat na. Ito na. Advance Christmas gift ko sa kanya. Itong premium crate ng Lib. Yan. Di kasi ako may mag-pre-order guys. Gusto ko kasi mabili siya talaga in person. As in, pag binili ko ngayon, binayaran ko, gusto ko na makuha ko kaagad. Ganun. Ito. Ang laki niya guys. Ito yung binalikan namin. Kasi malaki-laki siya. Ayan. Thank you. Nakalagay. Yan siya, crazies. Ayan ang close-up. Hindi ko na kung makita nyo. Ayan siya. Meron siyang ito. Baba ko na muna. Pakita ko sa inyo. Etong tala by Kyla. This is a necklace. Nasuot ko na nga yan, crazies. Ayan siya. And then, meron siyang lavender ring. Kasi siyang, lavender ring. And then, meron siyang postcard. Nandun siya sa lavender field. And then, itong lavender, lumusot yung lavender bookmark sa ilalim. Itong lavender bookmark. And itong box set. Meron siyang 2 books. Ayan. Hush Louder. Ayan. Ang ganda talaga ng box niya, guys. As in, sulit yung pera mo. Kasi, mahalin eh. Meron pa, itong letter din ni Irish Windy. Ayan. Hindi ko pa nababasa, guys. Alam ko meron pa yata itong photo card eh. Pero alam ko na sa loob. Hindi ko pa kasi siya na-open, crazies. Kasi sa kapatid ko yan. Meron pa ba? Oh, ito na yun. Kasi hindi ko pa nabubuksan masyado yung... Oh guys, yun na yun. Binuksan ko na ng sobra-sobra yung box niya. Ayun siya. Hoy, nangyari dyan! Singit ko pala yung vlog, crazies. Bago tayo mo. Hi, crazies! Saan tayo ngayon? Manila International Book Fair. Di niya alam to. First time. Oo. First time mo lang, di ba? Kakarating yan ng kapatid ko. Hindi ko nagkikwento yung journey niya dahil stress. Anong oras na rin? Mabilisan na namin. Nakabili na ako ng pakita mo. Nakabili na ako. Kakahintay ko sa kanya. Ayan. So, mamaya na lang ulit. Basta tayo. Dito tayo punta. Bibili na ako. Saan mo gusto pumunta una? Dito kami.
Hmm? Tingting. I'll buy it later. Kasi ito yung precious books. Pero CR muna kami. Kasi ito yung anvil. Later. Where's the CR? Ano? What are you looking for? So, crazies, bilangin natin ilang books na nabili namin during MIBF. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, bigat. 14, diba? 14, 15, 16, 17, 18, wait, 18 na guys, 18, 19, 20, 21, 22, 23 books ang nakuha namin overall sa pagpunta namin sa Manila International Book Fair. And then, yung mga posters and iba pang freebies, tapos yung mga ganito pa, yeah. So guys, overall, we really enjoyed our trip this year sa Manila International Book Fair. And, my gosh, butas po ang bulsa ko. Sobrang pagkabutas. Ito pala siya lahat, guys. Hindi ko na siya mabuhat dahil ang bigat na crazies. Ayan. So crazies, hope that you've enjoyed watching this long video. And kung gusto nyo pa naman ganitong klaseng video, dahil marami pa akong i-haul ng mga Wattpad books, mga Big Bad Wolf books, marami pa yun, susunod pa yun. Don't forget to click the like button and subscribe, guys, okay? And also click the notification button so the next time na may bago akong post sa video, manonotify kayo kaagad. So crazies, I hope you'll always be safe. So, don't forget to read more and live more as always. So, crazy sa ngayon, yun lang. And then, bye-bye dahil magbabasa pa ako. Ito guys, magbabasa pa ako. Patapos na ako. Bye, crazies!